Our scripture reading for today is taken from the book of 1 John chapter 5 verses 1 to 3. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God, and everyone who loves the Father loves whoever has been born of him. By this we know that we love the children of God, when we love God and obey his commandments. Verse 3, for this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. May the Lord add conviction upon hearing of his word. Please all be seated. Maraming salamat sa Lord sa umagang ito na muli tayo makakarinig ng kanyang mga salita. Salita na mayroong kaakibat na mga pagpapala. 2,000 years ago, more than 2,000 years ago, nagbigay ng warning si Apostol John, si John the Beloved, para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Ang hina-highlight niya sa kanyang mga kasulatan through the Holy Spirit ay yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, John 3:16, John 14:6, John 1:1. Nandyan lahat yan. Lahat ng patungkol sa pagka-Diyos ni Jesus Christ, sa kanyang pagkakatawang tao, nandun po yan sa mga kasulatan ni Apostle John. Meron po siyang iniwang warning din. Hayaan yung basahin ko sa inyo yung 1 John 2:18 hanggang 19. Ang sabi niya, children, kaya ang tingin niya ngayon sa mga kapatiran, nag-exist by that time, yung panahon niya, mga bata pa. Kasi well-aged na siya by this time. It is the last hour. And as you have heard, that Antichrist is coming. So now, many Antichrists have come. So yung Antichrist coming, pero sa panahon niya, marami ng Antichrist. Nakarating na. Therefore, we know that it is the last hour. Huling oras na. So verse 19, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that it might become plain that they all are not of us. Napaka straightforward. It is the last hour. Scientifically po, merong tinatawag na 11th hour. Laging sinasabi yan ng mga scientists, ng mga historians ng secular world, na kapag mayroong mga digmaan, may nakambanan ng mga nuclear wars, katulad sa nangyayari ngayon, nasa 11th hour na talaga tayo. Kasi yung alas 12, yun na yun, doomsday. Yun po ang tawag na 11th hour. Noong pang araw, even bata pa ako noong 1980s, 11th hour na. Merong ganong klase ng fear sa marami. At hindi katakataka kasi po nasa Book of Revelation yun. There will be wars and rumors of wars. Dumaan yung maraming wars from the time of Jesus Christ hanggang First World War. Dumaan na rin ang Second World War. At maraming wars pa in between ng World War II at panahon natin ngayon. At ito na naman tayo ngayon, nasa brink of a total warfare. Pero hindi lang yun kasi. Hindi lang po yun ang sign kapag nasa last hour na kasi. Ang sabi dito ni John, ang focus niya hindi yung mga maaring maging klase ng way ng pagdidigmaan, pagpapatayan sa huling panahon, kundi something else. At yun po yung mga Antichrists and yung Antichrists. Antichrist, a personal opponent of Christ expected to appear before the end of the world. Yun yung the Antichrist. At maraming beses na po nagpag-aralan yan sa simbahang ito. Kung meron man mahabang pinag-aralan sa simbahang ito, yun yung patungkol sa end times at sa Antichrist, as a false prophet, and so on and so forth. Ang haba po niyan. It was an epic Bible study na kung pwede lang talaga lahat kayo, napakinggan ninyo. But then again, maaaring sa ibang pagkakataon nyo na lamang muli yung maririnig. Hindi lamang yon, yung Antichrist, saka mga Antichrist, a person or force, maaaring force siya, seen as opposing Christ or the Christian church. Ito naman yung klase ng mga grupo, mga ideology na anti-Jesus Christ. Number one, ang sabi sa Biblia, Jesus Christ is God in the flesh. Pag sinabing no, si Kristo ay tao lamang, then that is the spirit of the Antichrist. Any human being on this planet na nagsasabing si Jesus Christ, propeta lang yan, or tao lang yan, then these people, they are Antichrists. Matagal na silang nasa kalagitnaan natin. Hindi lamang siyempre sa panahon ngayon, sa 1900s, sa 20th century. Maging ng panahon pa lamang ni John, ng mga apostol, even ng panahon pa ni Jesus Christ. May mga Antichrist na nagawa nga nilang ipapako ang Panginoon, di ba?
Anyone who does not believe in the Lord Jesus Christ, ang sabi niya, anyone na hindi naniniwalang si Jesus ay nagkatawang tao, nasa kanya ang espiritu ng Antikristo. Ano raw yung Antichrist or Antichrist? A person or thing regarded as supremely evil or as a fundamental enemy or opponent. Anything na against sa Panginoon, sa kanyang kautusan. At yung nga po, yung the last R, banggitin ko lang ulit, it signifies the end times. Characterized by, yung binanggit ko, ng mga human warfare, pero hindi lang yun. Iba ang binabanggit ni John. Intensified spiritual warfare. Sa panahon po natin ngayon, ang hirap masabi kung sino ang sa demonyo at kung sino ang sa Diyos. Kasi mababait din sila eh. Pansinin po ninyo yung mga hindi Kristiyano. They don't believe in the Lord Jesus Christ. They believe on other books. They believe on other gods. Di ba, mabubuting tao pa nga karamihan sa kanila. Kung iba naman, atheists. Mga hindi naniniwala sa Diyos, pero ang babait. Kalahati ng pera nila, ibinibigay sa mahihirap. Sino ba yung mga multi-billionaires, multi-millionaires panahon natin ngayon? Hindi lamang sa Pilipinas, kundi around the world. Hindi ba meron silang kawang gawa? Nagbibigay sila sa science, sa medical, sa mga mahihirap. But since they don't have the Lord Jesus Christ in their heart, hindi aabot ng langit yung ginagawa nila. Ito pa nga ay kayabangan sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po, iingat tayo sa mga nagbibigay sa atin. Yan, mga politiko. Magdo-donate yan sa church. Samantalang hindi naman sila member ng church. Malay naman nila kung ano meron sa church na yan. Malay nila kung anong katuruan na meron dun sa church. Pero magbibigay sila. Magdo-donate sila. Sa mga churches, hindi dapat tumatanggap mula sa mga unbelievers. Wag namang excited na excited. Uy, si Mayor magbibigay sa atin ng salapi. Meron pong guideline ng Biblia kung kanino dapat tumatanggap ng tulong, especially financial, ang simbahan. Sa tingin ninyo kung si Pilato mag-donate ng pera kay Jesus Christ sa kanya ministry, sa tingin ninyo tatanggapin ni Jesus Christ yun? Kunyari si Herodes biglang, wow, ang bait. Nagbigay ngayon siya ng tulong kay Jesus Christ sa mga apostol. Sa tingin niyo tatanggapin yun ni Jesus Christ sa kanyang mga apostol? No way. They will not accept that. Why? Hindi sila kapwa mananampalataya. If we will accept help, financial help dapat nanggagaling saan? Sa kapwa mananampalataya. Kasi yung gagawin niya, bunsod ng Holy Spirit na nasa iyo rin. Kasi meron kayong kindred spirit. Yung Holy Spirit nasa kanya, yung Holy Spirit nasa iyo. Ibig sabihin nun, pareho kayong ligtas, naniniwala kay Kristo, then accept the help. Mag-iingat po sa ganyan. Walang itinuro sa Biblia na tumanggap kayo sa unbelievers. Why? What relationship meron si Jesus at si Belial o si Satanas? Wala. Anong relasyon meron ng liwanag sa dilim? Wala. Bago tayo tumanggap sa kanila, tumanggap muna sila kay Jesus. Yun ang number 1 step. Pag talagang sila genuinely nakita natin, nagbubunga na yung spirito sa kanilang buhay, then we are open to their help. Especially po again, financial help. Ang point ko po kung bakit ko sinabi ito, it's so easy for us na sumunod sa flow ng kalaban, sa flow ng kamunduhan. It's so easy for us, even Christians now. Hindi po ba, yung looks na lang ng mga Christian sa hindi Christian, yung way ng pananamit, yung way ng yung kanyang pagmumustura, hindi na natin makikita yung kaibahan ng Christian sa non-Christian. Kung ano itsura ng mga unbelievers habang sila kumakanta, yun na rin ang itsura ng mga believers habang sila kumakanta rin. Nasaan ngayon distinction? Mag-iingat tayo kapag yung distinction ng nasa liwanag at yung distinction na nasa dilim ay halos pareho. Normal lang yun sa nasa dilim. Pero mayroong problema dun sa nasa liwanag. Dapat po mayroong distinction. Ngayon po kasi sa panahon natin ngayon, halos walang distinction. Kaya po sa pagpapost din natin sa social media, dapat halatang-halata nilang believer tayo ni Jesus Christ. Maging sa pagpapost. Kung magpapost tayo, sabayan natin ang Word of God. So maging sa pananamit po, ayusin natin. Kasi iba ang pananamit ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. Especially, iba yung pupuntahan kasi natin eh. Kung pupuntang party, ibang suot doon. Kung pupuntang simbahan, dapat mas maayos naman kaysa mga pupunta lang kung saan. Ngayon, ito po sabi dito sa verse 19, they went out from us, but they were not of us. So kanina, pinag-uusapan yung merong Antichrist na darating, at ngayon daw, meron ng Antichrist na dumating na sila. Andito na. Ngayon, ang isa sa patunay, isa sa sign kung sino-sino itong mga taong to, sumunod ngayon sa verse 19, sabi niya, ni Apostle John, they went out from us. But they were not of us.
Umalis sila sa ating kalagitnaan kasi hindi talaga sila kasama sa atin. For if they had been of us, talagang kasama natin sila sa pananampalataya, they would have continued with us. But they went out. Umalis sila sa tamang pananampalataya, that it might become plain that they all are not of us. Hindi ko pa sinabing, sabihin ko, Eric, umalis lang ng GCC, Antichrist na. Kaya nga binago natin. Yung mga umalis sa pananampalataya kay Jesus. So anumang simbahan pag-uusapan natin, merong ganitong klase ng pangyayari. Bakit umalis? Iba kasi yung pananampalataya niya. Sino yung mga binabanggit ni John na umalis? Hindi lamang umalis sa church na kinalalagyan ni John, kundi lumiban talaga, iniwan yung faith in the Lord Jesus Christ. False teachers and deceivers. They arise from within the church and depart from true fellowship, at ang nakakalungkot, they lead people out with them. Yan ngayon ang problema. Kung babasahin po niyo lahat ng epistles ni Apostle Paul, yan lagi ang laman niya. Laging meron ng gugulo sa loob ng simbahan kasi merong dalang ibang katuruan, ibang practices. Naniniwala pa sa mythology, naniniwala pa sa superstitions. Ang tendency ngayon, maraming mga kapatiran na naka Jesus, baby pa sa faith, nadadala pa nila. Palawayan mo yun, batang yan, na usog. Nakakatawa, di ba? Hindi po yung kautusan sa Biblia. Kautusan ng mga pagans yan. Those are pagan practices. Nakakatawa, yes. Lalagyan pa ng sinulit sa noo or what. Those are pagan practices. Hindi yan pinapractice sa simbahan ni Jesus. Yun ang delikado ngayon. Kaya mag-iingat din tayo sa mga advices sa atin. Ba't kayong sakit ng tiyan ko? Sino ba bumati sa'yo kanina? Brother pa yan, ha? Sister pa yung nagsasabi. Ay, ko naman, sister. Alam mo, sister, praise God. Meron akong extra knowledge. Padilaan mo yun dun sa bumati sa'yo. Yun po ang hirap kapag hindi natin itinapon. We did not empty 100% ourselves of worldly knowledge pagpasok natin sa church. Kaya ang sabi sa Biblia, kailangan daw tayo empty vessel. Nang sa ganon, 100% mapunan tayo ng Panginoon ng bagong espiritu, bagong belief, and bagong knowledge. Iwan na lahat yung mga iyan. Kaya nga po ang pagiging born again, una, conviction ng Holy Spirit. Pangalawa, sa ating part, sa ating decision making, dapat kasama yun. Kaya nga po may kinakanta tayo, di ba? I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. Dapat kasi lahat yung iniiwan. Maging ang mga horoscopes, wala na yan dapat. Dapat hindi na nga siya nababanggit ng labi ng isang Kristiyano. Alam ko, nababanggit pa rin yan through jokes. Pero maruming joke yun. Why? Anti-Lord yun. Ayaw ng Panginoon ng ganun. Kaya yung joke natin, linisin natin yan. Kasama yung sinililinis na isang Kristiyano. Malinis na pagpapatawa. Kaya po, ako personal ko lang po, hindi ako nanonood ng mga stand-up comedy. Hindi nakikinig sa kanila. No. Why? Anong wisdom ang makukuha ko doon? Anong pagkatao ang mangyayari sa akin kapag ako nanood sa mga ganyan? Ano yung i-input nila sa aking isip? Kaya nga sinabi na sa Biblia, di ba, ipa-filter natin sa Panginoon ang ating mga kaisipan? Ano sinabi sa Romans chapter 12, di ba? Huwag na lang natin sundin ang anumang meron sa kamunduhan. Ngayon, paano natin masusunod na huwag nang sumunod sa kamunduhan kung sinusunod nga natin lahat ng mga trending, lahat ng mga viral na meron sa mundo ngayon. Mahirapan talaga tayo doon. Itong warning na ito, pag-uusapan natin. At hindi po ito patungkol sa Antichrist or Antichrists, kundi ano ngayon yung ilan lamang na pwede natin gawin upang makita natin at makita ng iba na tayo ay tunay na kay Jesus. Basahin natin ang Biblia. Ito yung fountain of knowledge and wisdom na tanging ibinigay ng Panginoon sa atin. So tingnan natin yung ilan lang, 3 lang ito, pero maraming sinabi sa Biblia, advices or katuruan sa Biblia na kinakailangan nating makita at gawin sa ating mga buhay. At ang pamagat nga po pala na sa araw nito ay the assurance. The assurance. How can we be sure? How can we be sure na tayo kay Kristo at hindi pala tayo kasama dun sa mga umalis, dun sa mga merong kakaiba palang mga paniniwala pa sa kanyang puso at isipan. Number 1, sa 1 John 5:1, sa mga binasa ng scripture reader kanina, tingnan nga natin yung being born of God. 1 John 5:1,
ito daw po yung bunga kapag tayo born of God or born from above or yung nakaranas ng genuine na born again experience na sinasabi ng ating Panginoon sa John 3:3. Unless a man be born again or born from above or born through the Holy Spirit, he will not see the kingdom of God. Sa mga hindi pa po nakakaalam, yung born again, hindi sa pangalan ng grupo. Kundi experience siya ng mga taong ito. Na born again from the Spirit, according sa sinasabi natin Panginoon kay Nicodemo, 1 John 5:1, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. And everyone who loves the Father loves whoever has been born of Him. Dalawang part. Yung pong term na believe, may mabanggit dito, everyone who believes, it conveys the idea of continuing faith. Hindi siya yung temporary faith lang, na naniniwala ngayon, later on, hindi na. Hindi po. Yung pong believe, kung babalikan yung original na Greek, continuing faith. Making the point that the mark of genuine believers is that they continue in faith throughout their life. Saving belief is not simply intellectual acceptance, but wholehearted dedication to Jesus Christ, which is permanent. So, lifetime po palang pinag-uusapan natin dito. Kasi itong lifetime na ito, saan ba siya pupunta? Di ba? Si eternal. So, kinakailangan makita yung continuing faith at continuing practice of that faith. Anyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. Bakit parang ang dali-dali naman yata? No, it's not that easy. Maraming tao nga kasi, even though they know the Lord Jesus Christ, pero they don't believe in the Lord Jesus Christ. Ang daming kaya, di ba sa statistics ngayon, mas marami ang Christians kaysa Muslim, kaysa Hindu, mas marami ang Christians, right? Kapag tinignan natin yung mga CV, mga resume, religion, Christianity. It's so easy kasing sabihin Christian eh. Pero ang tanong, anong klaseng Christian ba yung pinag-uusapan dyan? Anong klaseng Christian ba yung sinusulat natin sa CV? Biblical Christianity ba yan? Or worldly Christianity? Even the world kasi, naniniwala sila sa Christianity, kay Christ, kaso they don't believe in the Lord Jesus Christ. Again, paulit-ulit tayo, sabi sa Book of James, maging ang mga demonyo kasi naniniwala rin kay Jesus. So, hindi ko mo nakalagay sa CV, Christian, talagang siya believer ni Jesus Christ. Again, kung ang demonyo mag-a-apply, ilalagay niya sa kanyang CV, religion, belief, Christian. Naniniwala sa Panginoon, nanginginig pa nga sila. Di ba? Nung lumalapit pa lang ang Panginoon mula sa pampang, patungo dun sa demonyo, sa taong inaalihan ng maraming demonyo, hindi ba takot sila sa Panginoon, naninitluhod? Bakit ko pumarito? Para ba itapon na kami sa bottomless pit? Ganon sila, ang turing na sa Panginoon. But, yung bang belief ng mga demons na yon nagligtas sa kanila para sila itapon sa impyerno later on? Hindi. And yet maraming tao, hindi naman demonyo, at nagsasabing Christian sila, hindi pa rin sila lulusot sa Panginoon. Kailangan makita kasi yung sinasabi ng Biblia sa buhay nila. Hindi lang kilala sa Jesus, kundi talagang na kay Jesus. Kailangan makita siya. So hindi kasi madali. Yung sinasabi dito, yun lang pala, maniwala lang pa sa Panginoon. No. Kailangan makita. Everyone who loves the Father loves whoever has been born of Him. Ibig sabihin, lahat ng mga pinanganak sa Espiritu, dapat mahal din natin. Sabi nga, di ba? Sabi nga ng Panginoon, love your neighbor just like yourself. And pinag-usapan natin, hindi neighbor. Kapwa Kristiyano. Kapamilya. Kaya mag-iingat din tayo kapag tayo nagpapakita ng animosity sa ibang mga kapatid sa ibang church. I know it's so easy for us to judge kasi hindi natin kasama eh. Pero hindi natin trabaho ang judging. Ang Lord lang po ang judge pagbalik niya. Hanggang ngayon nga po, hanggat hindi po bumabalik ang Panginoon, ano pa siya, Savior pa siya eh. Pero pagbalik niya sa huling panahon, yun ang kanyang gagawin, to judge the nations. So, hindi po natin ministry ang judging. Kung ang isang tao ay tunay na kay Jesus, mahalin natin. Katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. 1 John 5:2, basahin ko po sa inyo. By this we know that we love the children of God. When we love God and obey His commands. Yung faith sa kanyang love, dapat talaga magkayakap sila. They exist mutually in a dynamic relationship. At yun nga po yung genuine proof of love, which is obedience. Yung pagsunod.
Ngayon, bakit ipinasok dito yung obey His commands? Kasi ano ba naman ang command na ating Panginoon sa atin? Dito rin, si John din ang ginamit ng Panginoon. Merong commandment akong iniiwan sa inyo. Love one another. Ang kausap po ni John, mga kapwa mananampalataya. Pero sabi niya, meron pa siyang new command. Paano yung pagmamahala, naging bagong command pa? Normal na siya eh. Pero bakit kinakailangan pang maging bagong command siya ni Apostle John? Alam niyo kung bakit? Kasi dumating yung time like this na pinag-usapan natin, nagiging malamlam na rin ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Yung nga, because of what? Different teaching. Different beliefs and practices. Doon kasi nag-uugat yan. So, we must obey His command. Yun ang gagamitin natin ngayong kapamaraanan, yung salita ng Diyos, upang magpakita ng pagmamahal sa bawat isa. Ibig sabihin po dito, magmahalan tayo sa magitan ng guidance ng salita ng ating Panginoon. Para hindi rin tayo magkamali sa pagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa. Walang problema sa pagmamahal. Pero make sure tama yung pagmamahal na may papakita natin sa bawat isa. Kasi we are really, really prone na, magkamali. Ito sa pinapakita ng pagmamahal ng kapatid. Be very, very careful about this. At hindi lamang po yun, being born of God sa 1 John 5:3. For this is the love of God, that we keep His commandments. Ang sabi po dyan, kung talagang mahal daw natin ng Panginoon, then we will keep His commandments. At ang sabi rin po dyan, and His commandments are not burdensome. Hindi naman magbibigay sa atin ng Panginoon ng isang utos na hindi natin kayang gawin. Wala pong sinabi sa Bibliang dapat pahirapan natin ang ating pisikal na katawan para lang maipakita natin sa Diyos na mahal natin siya. Wala. Yung mga pagans, yung mga unbelievers, yes. Yung mga tagasunod ni Baal, yung mga propeta ni Baal sa Old Testament, sa panahon ni Elijah, yes, ginagawa nila yan. Para sila mapansin, dinggin ng kanilang mga Diyos-Diyosan, pinapahirapan nila sarili nila. Pero sa Christianity po, wala. Sa mga Israelita, kay Yahweh, at maging kay Jesus Christ, wala pong ganyan. Ulitin ko po, any kind of religion na nagsasabi, kailangan mong saktan ang sarili mo para lang ikaw pakinggan ng Diyos, hindi po tunay na Christianity yun. Yun po yung sinasabi ko kanina. Maraming nagsasabi sila Kristiyano, pero pag pinakinggan ninyo yung tinuturo, pag pinanood natin yung mga ginagawa, malayong malayo. Hindi lang basta malayo. Hindi nag-exist sa sinasabi po sa Scripture. So yes, marami daw Kristiyano, pero ilan lang talaga yung tunay na biblical Christians. Dito po sabi po dito, yung daw commandments ng Panginoon, hindi siya burdensome. Ang taong talaga nagmamahal, hindi mahirap para sa kanyang gawin na isang bagay, para sa kanyang minamahal? Ayan, basahin ko sa inyo, matatapos na po tayo sinabi dito sa parable ng Panginoon, doon po sa Good Samaritan. Lumang-luma na ito, I know, so pinaraphrase ko na lang. Ang kwento dito ng ating Panginoon, meron daw isang tao na nagta-travel from Jerusalem to Jericho. At yung daw taong yun, inatake ng mga robbers along the way. Hindi lamang siya ninakawan, ginulpi pa siya. At nung iwan siya, talagang parang patay na. He was left for dead. Kaya ang una daw tao na dumaan, nakakakita doon sa injured man, ay isang saserdote who crossed the road and continued walking. Yung saserdote, holy men yan, mga holy men of God. Sa panahon ngayon, sa ibang simbahan, pari ang tawag sa kanila. Sa atin naman, yan yung mga pastor, mga elders, yan yung mga holy man. Dinaanan lang daw yung tao. Napaka-unlikely na gawin ng isang holy man of God na pag may nakitang ganyan, nilalagpasan lang. So anyway, yun ang nangyari. Yung second person naman, na nakakita daw dun sa taong ninakawan at parang patay na siya sa gulpi. The second person to pass ay sino raw isang Levite. Yung mga Levita, sila yung mga priest ng ating Panginoon at special yung angkanan ni Levi, especially inihiwalay ng Panginoon. Wala silang ibang gagawin kundi gawin yung mga gawain na para sa Diyos. Sila ang gagawa nun. Pero ang sabi po sa kwentong ito, yung Levite daw also crossed the road and continued walking nang hindi man lang tinulungan yung tao. Ngayon, in third person ngayon, ito ngayong shocking sa lahat ng mga nakikinig sa kanya, hindi lamang believers na nakikinig sa kanya, kundi maraming mga nakikinig sa Panginoon. By that time, gusto lang siyang hanapan ng butas para mapasinungalingan nila lahat ng sinasabi ng Panginoon. Lahat ng mga antay kay Jesus, nandun din lahat yan. Ganun naman ang buhay, di ba? Hindi lahat ng taong nakapaligid sa atin, for us. Meron dyan, nakapaligid sa atin, naghihintay ng pagkakataon
para tayo sirain or saktan. Ganun din po nangyari sa Panginoon. At yun ang mga nakikinig ngayon sa ating Panginoon habang kinakwento na ito. So yung third person na dumaan naman daw ay isang Samaritan. Ngayon ito pong mga Samaritano po, galit ang mga Hudyo sa mga Samaritans. To make the story short, ito po kasi mga Samaritan, galing sila sa isang lipi, na kapag merong mga bansa na kumukubkub sa kanila, ina-adapt nila yung relihiyon ng bansang yon. Kunyari lang po ito kinubkub sila kunyari ng mga Chinese. Aba, si Buddha na ngayon ang sinasamba ng mga Samaritan. Minsan naman kinubkub yung Samaria ng mga atheists. Naging atheists na rin sila. Ibig sabihin, ganun po kasi kasama ang katayuan ng mga Samaritan, hindi lamang sa Diyos ng Israel, kundi maging sa mga Jew. Kaya ayaw nila sa mga Samaritan. For them to mga yan, mga mongrel. Hindi puro. Kasi ang mga Hudyo po, dapat pure. As in blood, kasi nga yung Messiah magagaling sa kanila, tinatry nila yung blood nila pure daw. Huwag kang mag-aasawa ng hindi taglay yung Judaism, dapat huwag kang lalabas sa lipi ng Israel, dapat intact yung ating blood. Yung mga Samaritan po, hindi kasi ganun. Nakipag-asabahan sila kung kani-kanino. Pati relihiyon, kinuha na rin, kaya nga po, mongrel ang tawag sa kanila. Ang pangit pakinggan, Parang aso lang. Hindi puro. Hindi thoroughbred. May halo. Ayaw sa kanila. Pero sa kwentong ito, yun ang ginamit ng Panginoon. Kung sino pa yung Samaritan, siya pa yung tumulong dun sa tao. At ang ginawa pa rin ng Samaritan sa tao, bukod sa tinulungan, binandage, nilinis yung wounds, di ba? Dinala pa siya sa isang hotel. At pinagstay siya doon, binayaran pa ng Samaritan yung kanyang tutuluyang inn hanggang sa gumaling siya. Maraming ginawang kabutihan ni Samaritan doon sa taong ito. He paid to look after him. The parable ends with Jesus giving a commandment to go out and to do the same as the Samaritan has done. Yun daw ang dapat nating gawin. Be a good Samaritan. Sa transpo na lang kunyari, mapalad po ang simbahan natin. Meron tayong mga transpong masasipag. Kahit pagod sa trabaho, puyat, tumutulong. Malayo or malapit, tumutulong. Ilan sa ating mga kapatiran na nakaranas noon may sakit? Wala siyang ibang mapuntahan kundi ang mga kapatiran. At mapalad siya dahil may mga kapatiran siya nalapitan. Talaga naman, hindi lang siya sinamahan sa ospital. Kung meron pang usapin patungkol sa legality, tutulong pa yung kapatid para makipag-usap ng mga tao para sa kanyang insurance. Hindi lamang yun. Hindi siya marunong makipag-usap dun sa pharmacy. Meron pang tutulong sa kanyang kapatid para ipaliwanag yung nasa reseta ng doktor. Hindi ba matatapos dun yun? Kailangan niya umuwi para magpahinga sa bahay. Ihatid pa siya pa uwi. At hindi pa natatapos yun. Kapatid, tumawag ka lang, kailangan mong bumalik sa ospital ulit. Hindi natin kailangan itong eksaktong Good Samaritan story ang mangyari sa atin. Kundi sa ganung pagkakataon, pero hindi natin magawa yun. At marami pang kapamanaanan. Ito po yung dapat hindi maging burdensome sa atin. Sabi dito, kung talagang mahal daw natin ang Diyos, hindi burdensome sa atin ang pagsunod sa kanyang kautusan. At ano ba yung kanyang kautusan? Magmahalan tayo. Bilang mga kapwa mananampalataya ng Jesus, magrespetuhan, magmahalan. So kung tayo na sa mga pasandaling ito, nararamdaman natin burdensome ang ginagawa natin sa paanan ng Panginoon, then aminin natin something is wrong with us. Maaaring yung love natin hindi ganun. Maaaring kulang pa yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. So lastly po, the assurance, 1 John 5:11-13, kung sino man daw yung talagang nakikristo at sumusunod sa kanyang mga salita, sabi po dyan, and this is the testimony that God gave us eternal life. Ito yung mga common na meron yung mga tunay na anak ng Diyos. Meron tayong eternal life. And this life is in His Son, the Lord Jesus Christ. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Isinettle ni John, ni Apostle John, yung puso ng mga karamihan na naguguluhan sila ngayon. Pastor, bakit po sila umalis? May mali po ba sa atin? Yun po ang bunga kapag ang isang simbahan, biglang mayroong umalis ng mga tao. Dahil for some reason, meron kayong hindi pagkakaunawaan or meron silang ibang idea patungkol sa scripture. Alam niyo po, ang kawawa yung mga naiiwan. Nagkakaroon sila ng doubt ngayon. Ano ba problema sa church natin? Bakit sila umalis?
May mali ba kay pastor? May mali ba sa pinag-aaralan natin? Yun ngayon nakita ni John yun. Dahil mahal na mahal ni John yung flock na binigay sa kanya ng Panginoon, nakikita niya sa mukha. Nanghihina ngayon yung faith ng mga kapatid. At to the point, parang pinagdududahan nilang ng mga pananampalataya kung tunay ba talaga o hindi. Pero sabi ni John, no, huwag kayong mag-alala. Sumulat ako sa inyo that you may know that you have eternal life. Lumabas sila mula sa atin because they have different belief. Na hindi pala sila kaisa sa pananampalataya. Yes, nakasama natin na ilang panahon, pero nireveal din mismo nila sa kanyang sarili na hindi sila tunay na kasama natin by living. Kaya sabi ni John, huwag kayong mag-alala. We are in the truth. But these things, mangyayari talaga yan sa lahat ng mga simbahan ng ating Panginoon. We have eternal life. Yan po yung pangako ng Panginoon sa atin. Ano po yung command to follow? 1 John 2:24-25. Let what you heard from the beginning abide in you. Lahat ng ating nababasa sa Scripture, mag-abide, manatili sa atin. If what you heard from the beginning abides in you, then you too will abide in the Son and in the Father. Ano yung magbibigay sa atin ng capacity para patuloy na mag-abide kay Jesus Christ sa Ama? Yung Word. Kasi yung mga commandments niya, yung mga promises niya, saan natin makikita? Sa Word, sa Biblia itself. Kaya po, then again, yun yung ating battle cry lagi sa simbahang ito. Read the Bible. Read the Bible. Kasi kasama po sa pagbabasa ng Biblia na magkaroon tayo ng tamang paniniwala at tamang mga dapat ginagawa bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Nang sa ganun, hindi tayo naliligaw. At alam natin yung dapat nating gawin with the guidance of the Scripture itself. Then kapag nagawa natin yon because of the Scripture, talagang lalo tayong mag-a-abide sa ating Panginoong Hesus at maging sa Amang nasa langit. Hayaan natin yung Espiritu kumilos sa atin at sundin natin yung kanyang mga conviction. At doon tayo magiging lalong sigurado sa ating kaligtasan. At lalo natin ngayon may enjoy yung eternal life na naghihintay sa atin doon sa langit. At panghuling verse po, and this is the promise that He made to us, eternal life. Kapag nakita sa atin yung mga sinasabi sa Scripture, kapag nakita sa atin yung bunga ng Scripture ay nakikita sa ating pagmamahalan, then tunay nga po, katibayan na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong nasa langit. So wag po tayo mawawala ng pag-asa kung dumaraan tayo sa ganyang klase ng katulad nito na nabasa natin. Maybe meron tayong mga storms in our heart and mind now. Kung ginagawa natin lahat ng pinag-usapan po natin, then don't be afraid. At kung alam naman po natin na meron tayong pagkukulang, then maging sapat tayo sa ating Panginoon. Hanggat merong buhay, hanggat tayo buhay, meron tayong pag-asa. Hanggat tayo mga buhay, mga kapatid, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. So move on. Sige lang sa buhay ng pagiging Kristiyano. At one day, makikita-kita rin tayo doon sa langit. At napakasaya, di ba, ng ating reunion? Magkakahiwa-hiwalay man tayo dito sa lupa. One day, lahat tayo kasama si Jesus Christ, mga apostles, mga disciples, even Mother Mary and Joseph, makikita natin sila. Magkakasama-sama tayo sa panan ng ating Panginoon.